Magandang buhay kabayan, it's me, ang Inday ng ina nyo. So, ito lang i-share ko ha, tungkol ito kay sender. Para ito sa mga baguhan. Stress na ngayon si kabayan natin na baguhan pa lang dito. Dito sa sa Hong Kong. Pero dati po, nagtrabaho na siya sa Saudi. Ayan. So, stress siya sa matanda. So, balak na siyang bigyan siya ng 1 month notice. At itong matandang tong alaga niya is lagi nang galit sa kanya dahil po sa ginawa ni kabayan. Opo. May ginawa si kabayan na hindi ko din alam bakit niya ito ginawa din. Na yung pagdating ni kabayan galing sa holiday niya, ayan po. Nung dumating na po siya dun sa bahay niya, nakita niya itong matanda, siguro sayang-saya daw po siya nang makita yung matanda. Bigla niya po itong hinalikan yung matanda at niyakap. Ang sabi niya, ayun daw, simula noon, iba na yung trato sa kanya. Parang bad pala yun, Ate Inday, hindi ko alam, sabi niya sa akin. Kasi yun daw ang ginagawa, nakasanayan po daw ni kabayan nung nasa Saudi siya, na hinalikan daw niya yung matanda, yung alaga niya, niyayakap niya, parang feeling close ba doon sa Saudi na ating amo niya. Ang sabi ko naman, iba dito kako at saka kabayan, bago ka pa lang sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Natural. Hindi pwede yun. Huwag tayo mag-feeling close, lalo na kung baguhan tayo. Yayakapin natin at halikan natin. Hoy! Remember, ilagay natin ang sab natin, okay? Siguro, kung nakuha mo na yung loob niya ng years, kaya pwede mo siguro gawin yun kung ikaw hinalikan niya, hiniyakap ka niya, pwede mong replyan yun. Niyakapin mo din siya, halikan mo. Pero yung bago ka pala na gagawin mo ito, na talagang gusto mo lang kasi makuha yung loob niya, which is medyo hindi po yun, medyo ayaw po nila yung ganon. So dahan-dahan, maraming way na pwede natin kunin ang loob ng mga alaga natin, okay? Pero yung ganito, nahalikan mo sila agad-agad, pagdating mo na feeling close, na feeling friends na kayo, gano'n, na bago ka pa lang. Parang siguro ako, kung ako yung amo mo, gagawin mo sa akin, syempre, magugulat din ako. 'Di ba? Kasi nga, nakasanayan niya na daw yan sa alaga niya doon sa Saudi. Pero kasi nga, iba-iba po ang klase ng amo. Iba doon po sa Saudi at iba din dito sa Hong Kong, kabayan. So, ayun, sabi ko sa kanya, bakit mo hinalikan? O, diba? Kahit kayo din, diba? Magugulat kayo sa sinabi niya. Akala ko naman, kung may dahilan kung bakit siya iwa 1 month notice, dahil dito lang pala, nalikan at niyakap niya. So, ayan na, wag tayo masyadong ilimit natin ang sab natin sa mga amo natin, lalo na kung bago pa lang po tayo. Okay? So, maraming paraan. Kung halikan ba tayo ng amo natin, i-feedback natin, babae dapat wag lalaki, char. Kung natural lang naman kung naging close na kayo ng mga amo. Katulad ako, 'di ba? Amo ko, pag niyakap niya ako, yayakapin ko rin yung amo kong babae, okay? Kasi ibig sabihin parang okay lang yun sa kanila na yayakapin mo sila. O amo ko, nihalikan niya ako sa pisngi. Yan lang pagtuwang-tuwa siya sa akin. Oo. So, lalo na ako pag ginigreet ko siya ng birthday, hinahalikon ko yan sa pisngi pag birthday. Ganon. No, diba? So, kumbaga, hintayin natin sila yung mag-move, yung alaga natin. Okay? Lalo sa mga bata o matanda. Wag lang naman si among lalaki Ayan lang po ang share ko. Naloka ako kagabayan. Masyado na over. Kasi ang gusto niya lang siguro, naintindihan ko naman siya, ang gusto niya lang siguro is makuha yung loob ng matanda sa kanya. Pero which is, hindi nila nagustuhan. Okay? So, ayun lang po. Maraming salamat po. God bless.